Ozamis Misamis Occidental Maing Adlaw, ako si Dazzle Humua Dixon. This is Ozamis Today. Sa tuwang mga headlines. Pre-hospitalization ug burial assistance programs sa administrasyon ni Mayor Ando padayon sa pagtagana sa panginahanglan sa mga residente sa Ozamis City. Deputy Speaker Waminal nakigtagbo sa mga presidente o mga tag-iya sa mga pribadong tunghaan sa dakbayan alang sa konsultasyon sa pagbukas sa klase taliwala sa COVID-19 crisis. Ang pagsalig sa katawhan ngadto kaniya gitawag ni Deputy Speaker Waminal nga blessing gikan sa kahitasan. Ug karon ang madetalya sa Ozamis Today. Free hospitalization and burial assistance program sa administrasyon ni Mayor Ando padayon sa pagtagana sa panginahanglan sa mga residente sa Ozamis City. Ani ang report. Padayon sa pagtagana ang asenso Ozamis Administration, ilalom sa pagdumala ni Mayor Ando Waminal, uban sa pakigtambayayon ni Vice Mayor Simplicia Bebineri ug sa mga konsehales, alang sa medical ug burial services nga panginahanglan sa mga Ozamisnon. Kini pinaagi sa mga flagship program sa administrasyon, ang free hospitalization ug burial assistance programs nga magtagana alang sa medical nga mapanginahanglan ug sa pagtagana sa assistance alang sa burial sa namatay nga mga minahal sa kinabuhi. Mayo 12, 2020, personal na usab maghihatod sa executive assistant ni Mayor Ando Waminal nga si Miss Rosemay Madarimot ngadto sa mga partner private hospitals ug funeral homes sa Asenso Ozamis Administration dinhi sa Dakbayan ang mga cheque aron sa pagsettle sa hospital bills nga nagtubag sa hospitalisasyon sa mga Ozamisnon nga nakabenepisyo sa free hospitalization nga programa sa Dakbayan gikan Abril 16 ngadto sa Abril 30 ug sa mga punerarya alang sa burial assistance gikan Abril 1 hangtod Abril 30, 2020. Tobias Feliciano Faith General Hospital, 362,444 pesos and 09 centavos. St. Joseph General Hospital, 157,574 pesos and 80 centavos. Ug Misamis University Medical Center, 156,229 pesos .05 centavos. Alang sa period sa Abril 16 hangtod 30, 2020, may total sa 676,247 pesos .94 centavos ang nabayran sa Asenso Ozamis Administration alang sa free hospitalization program sa Dakbayan. Sa burial assistance program sa LGU Ozamis alang sa bulan sa Abril 2020, may bayad ang lokal nga kagamhanan sa Tagal Funeral Homes, 244,000 pesos. Gamalinda Funeral Homes, 289,500 pesos. ug Rivera Funeral Homes, 38,825 pesos, nga may total sa 572,325 pesos. Ngayon, ko tabang lagi kay huwag siya ko'y kwarta ibayad sa ospital. Dito may nag-break kayo, ma'am? Akong apo. Ngano man, ano sa day? Kuwan ba ka na nasisyor ba gilantan? Malapit nga ang hospital. St. Joseph. Okay na siya. Okay na. So, pila excess niya dito, ma'am? 10,732. Ang yung excess? Oh. So, pila gatan sa itong mayor? Wala siya. Exist na po ni. Pulipid. Pulipid yan 10,000. Wala na may excess ba? Wala na dayon. Nalipay jud ko. Pero tigyo na kong kalipay jud 10,000. Kitabang sa mayor na mo. Nagkakaing salamat sa among mayor nga gitabangan jud ko niya. Nangay kog kuan kanang hinabang ba medical assistant para sa kong anak. Ano sa day, ma'am? Na kuan siya na diagnose siya dengue sa MUMC. Wala na na. Na kuan nakakuan jud mi og
upat ka bag nga dugo pero gi-hold lang sa doktor duha ra ka bag ang among napundo nga dugo pero wala lang namo wala na dayon og kuan ba abono. So, duwara. Duha ra din. So, okay na siya. Oh, okay naman sir. So, pila na yung exist niya dito? Ka-excess may 16,575. So, pila yung hatag sa itong mayor? Zero gyud niya ang among bill. Og salamat jud kayo. Oh, wala jud. Sa mayor daghang kayong salamat kay dako jud kay nakatabang sama namo nga wa jud mga trabaho. Nang nga ko medical assistance kay wala jud taon ko mahimo nga kuan akong apo na hospital mangod niya. Isa na hospital sa ikaw? Akong apo, akong apo rin. Hospital siya? Hospital Gidinggi niya. Ano sa Nasa St. Joseph General Hospital. exist niyo, sir? 10,830. 800. Oh, Ngayon, may gihatag sa ito nga mayor, sir. umani niya siya 10,830.50 centavos. Gipol, ang exist Oh, gipol ang excess. Mayor Ando Ominal, salamat kay sa imong tabang. Ako karpa jud ko nakakuan nga may kasing-kasing juga, may kaluo juga sa mga tao. Di lang pila ka tao imong kitabangan. Almost taga usamis imong kitabangan. So salamat kayo. Salamat kayo. Nani ko para sa burial assistance sa akong anak nga si Princess Cabalan. Kang Tagal Funeral Homes. 10,000. 10,000 ang gihatag lang assistant din. Nagpasalamat ko kang Mayor Ando Minal sa burial assistance sa akong anak nga wala na maglisod nga magpalubong niya. Sugod bulan sa Enero hangtod Abril 2020, mukabat sa total nga 10,994,747 pesos and 52 centavos ang nahatag sa mga usamisnon alang sa free hospitalization program ug 1,379,025 pesos alang sa burial assistance. Kiniilalom sa administrasyon ni Mayor Ando uban sa pakigtambayayong sa sangguniang panglungsod ubos sa pagdumala ni Vice Mayor Bebe Neri uban sa mga konsehales. Ugikan sa implementasyon ni ini, mukabat na sa duulan sa 50 milyones ka pesos ang nahatag nga assistance alang sa free hospitalization ug burial assistance program sa Censo Ozamis Administration alang sa mga residente sa Dakbayan. Padayon ngay pasalamatan sa Censo Ozamis Administration ang tanang mga private hospitals ug mga funeral homes sa Dakbayan sa Ozamis nga nakigpartner sa Censo Ozamis Administration sa pagtagana niini sa free hospitalization program ug burial assistance program samtang padayon ngay pangunahan ni Mayor Ando ang mga Ozamisnon paingon sa pag-asenso sa Ozamis City. Deputy Speaker Henry S. Waminal nakigtagbo sa mga presidente sa mga pribadong itulunghaan ning Dakbayan alang sa konsultasyon sa pagbukas sa klase taliwala sa COVID-19 crisis. At ang duwatan ng report ni Leonisio Medallo. Gumikan sa istrikto nga pag-implementar sa mga local executive sa matang syudad o munisipyo aron sa paglikay o pagkalat sa sakit nga COVID-19, diin nakahatag og maayong resulta sa probinsya sa Misamis Occidental. Tungod niini, mipahigayon ang pagigtagbo si Deputy Speaker Attorney Henry S. Waminal ngadto sa mga presidente o mga administrators sa mga private colleges and universities ning Dakbayan baguhay pa lamang sa The Working Congressman Function Hall, Pertig Hills, Tangub City. Aron sa pagkonsulta kanila sa sitwasyon kung ugaling mag-resume na ang klase o kung asa usab makatabang ang gobyerno kanila. Gipahayag ni Deputy Speaker Waminal nga ila usab nga gisgutan ang programa sa national government nga mao ang UNIPAS kon Unified Financial Assistance System for Tertiary Education Act. Din usa si Deputy Speaker Waminal sa principal co-author sa maong balaod. Usa sa provision sa maong balaod noon ang paghatag og suporta o subsidy nga 30,000 pesos matag semester og 60,000 pesos kada tuig ngadto sa mga estudyante nga interesadong moeskwela ug adunay panglantaw sa ilang kaugmaon. Ang breakdown sa 30,000 will be 10,000 mo i-direkta og bayad sa eskwelahan, no? Tuition fee. O for school expenses, no? Tuition fee. Ang 20,000 ihatag sa estudyante para assistance niya. Siya na may baluan ni kung gamiton niya sa pagkaon
kung kulang pa pod ang iyang bayaron sa eskwelahan, iyang ibayad, pero kining kwartaha ihatagid ni sa estudyante o ang estudyante na mo'y mahibalo unsaon paggasto sa maong kwarta. So, dili na niya pwede isugal, dili niya pwede iinom, dili niya pwede, kundi para makatabang sa iyang pag-eskwela, sa ato naging trust na makahuman ang atong mga kabatanunan, kay dako kayo og posibilidad kung ikaw usa ka professional, malip up nimo ang pamuyo nimo in the near future, no? Gidugang pa ni D.S. Waminal nga sa maong probisyon nagaingon nga kadtong mga estudyante nga nagtunga sa mga state college or universities nga iya sa gobyerno nga diin sila full scholar, dili sila pwede makaabel sa maong subsidy. Apan sumala pa ni D.S. Waminal nga katong usa ka syudad nga walay local government college, walay state university, ang residente sa maong dapit pwede makaabil sa 30,000 tertiary education support program bisan pa man nga didto sila mo enroll sa private school kini base sa probisyon sa maong balaod. Nay portion sa balaod nga kung ang usa ka syudad walay local government college, walay state university, no? Ang mga lumulupyo, I said resident of the city, resident of Osami City, pwede sila maka-avail sa 30,000 tertiary education support program bisan og didto sila mo-enroll sa private schools. No? Pwede magamit sa private school. Private schools. No. Only for resident of Osami City. Kung taga-lain probinsya ka, dili ka taga Osami City, so dili ka maka-avail. Because you should go to the state college and university. Kusa lang na nabutang na to provisions. Ang Unipass do usa ka programa sa national government niadtong unang termino pa si Deputy Speaker Attorney Henry S. Waminal isip kongresista sa 2nd District sa Misamis Occidental nga diin siya ang usa ka principal co-author sa maong balaod. Usa ka balaod nun nga naghatag og suporta sa mga kabataan alang sa ilang kaugmaon. Gibayag ni Dr. Karen Bilina de Leon, ang presidente sa Misamis University, nga dako ang iyang pagpasalamat ni Deputy Speaker Attorney Henry S. Waminal sa iyang pagtabang sa mga estudyante, ilabi na nga anaa kita sa new normal situation gumikan sa COVID-19. Usa niini ang pagbaton og kusog nga signal sa Wi-Fi alang sa mga estudyante nga gikinahanglan alang sa online learning ug ang paghatag ni D.S. Waminal o assistance alang sa mga empleyado, faculty and staff sa mga kolehiyo ug eskwelahan ilabi na karon nga may kasamtangan nga krisis. Happy kami nga daghan jud siyang natabang matabang para sa among estudyante. Hopefully makatabang siya sa paghatag sa mga Wi-Fi para sa mga estudyante kay mag-online learning naman yun. Mao namang yun ang kinihanglan para sa new normal. Ug daghan pang mga assistants sa pwede pud niyang mathatag sa mga empleyado sa mga schools, mga faculty namo ug among staff nga makatabang pud siya during this pandemic nato. Sumala pa ni Dr. De Leon nga bulahan ang Distrito 2 nga nakabaton og kongresista nga naglantaw og nagtabang ilabi na kanila nga mga pribadong tulunghaan. I am very happy, no, and I told him that we are very blessed that he is with us here in the district because he really is going really out of his way to help all of his constituents. So thank you kayo sa atong congressman. Alang sa Usamis Today, ako si Leoncio Medalio. Daghang salamat, Leoncio. Ang pagsalig sa katawhan ngadto kaniya gitawag ni Deputy Speaker Waminal nga blessing gikan sa kahitasan. Si Boyat Lumapas alang sa report. Gihimong panag-ingna ni Deputy Speaker Henry S. Waminal ang iyang karira sa politika
nga nagsugod siya sa pila kahigayon sa kapildihan hangtod nga nakita sa katawhang misamisnon ang iyang kapasidad sa panerbisyo gikan sa pagka-board member padulong sa pagka-vice-gobernador hangtod na sa pagka-congressman sa segundo distrito sa Misamis Occidental og nahimo siyang deputy speaker sa 18th Congress og anaa na siya karon sa iyang katapusang termino pagka-kongresista sa segundo distrito sa probinsya. Kini gumikan sa gihatag nga pagsalig sa katawhan ngadto kaniya nga iyang gitawag nga usa ka blessing nga gikan sa kahitasan. Matud pa ni D.S. Waminal nga ang pagsalig sa katawhan ngadto kaniya iya kining giampingan pinaagi sa pagpaningkamot ngadto sa kongreso nga makadala og mga nagkadaiyang proyekto dinhi sa Distrito 2 o gikonsider kini niya nga usa ka maayong ligasiya. Gipaklaro ni D.S. Waminal nga usa lang kahigayon nga moagi ang atong kinabuhi og sa pagpanerbisyo dili sad mahimo nga magserbisyo kita hangtod sa hangtod nga mao'y hinungdan nga adunay mga good successors. Kita, we also consider as a blessing kining pagsalig sa mga katawhan kanato. And may political history dasel. No? Nasayod man ang mga katawhan ana nga I started from the situation of defeats, di ba? Hantod nga na kita sa mga katawhan ang ato ang kapasidad sa pagpanerbisyo o atong integridad o natagaan ta sa maong pagsalig. And then kini maong pagsalig atong giampingan, we work, we deliver, we perform, and one of which gani ato nang i-consider as kaning good legacy. Kita good we only pass in this life once. O sa atong pagpanerbisyo, we cannot serve forever. No? That's why we are training now good successors. Sa iya unya nga pagretiro matud pa ni D.S. Waminal nga makita sa katawhan ang maong mga dagkong proyekto nga iyang napatuman dinhi sa Distrito 2 sama pananglitan sa mga housing project sa Barangay Laman ug sa Barangay Malaubang nga gikinahanglan gayud sa katawhang usamisnon sa mga road concreting, mga barangay health centers, mga covered courts, school buildings, tourism projects ug daghan pang uban nga mga proyekto nga napatuman ni D.S. Waminal dinhi sa Distrito 2 sa Misamis Occidental. Iyang nahinumduman tulo na katuig ang milabay nga matud pa ni Mayor Ando og sa iyang igsuon nga si Attorney Indy ngadto ni D.S. Waminal nga ilang nabati ang blessing gikan sa kahitasan apan ang ilang silingan maura gihapon ang ilang sitwasyon sa ilang gipuy-an. Mao'y hinungdan nga naningkamot si D.S. Waminal nga makatukod og housing project sa Barangay Laman alang sa mga katawhan sa nasangpit nga barangay. Katuyuan ini aron nga magpuyo ang ilang mga silingan og hamugaway nga Pinoy-anan og gawas ni ana tabangan pa sila ni D.S. Waminal sa ila unya nga pagpangimplyo. Sa kinatibuk-an gusto ni D.S. Waminal nga sa iyang barangay iyang makita nga ang iyang mga silingan nagpuyo na sa nindot og hamugaway nga Pinoy-anan. Pag retire na to pagpanerbisyo, makita na to ang maong palitan ka ng housing project na to diya. Dila na diya sa Malaubang. And we are trying to move forward to those areas nga gakinahanglan. Kay kanang naa diya sa Laman, silingan na sa ako. No, puro mga informal settlers. I remember way back 3 years ago, si Mayor Ando and his brother Attorney Indy ingon nga while atong na-feel ang blessing sa kahitasan, but yet ang atong mga silingan mo lang gihapon ang ilang gipuy-an, ang sanitary, ang safety, kung naisunog, di kasulod ang fire truck, no? Medyo a little bit miserable ang pagtuyo. So, wala dili pa siya mayor adto. Ha? So, we are just looking into the situation nga bitaw. So that puhon magtan-aw ta dili na informal settlers ang atong silingan. Although the same people, but mga katawhan nga nagpuyo sa usa ka mugaway nga komunidad.
Kay ang atong plano pa na tabangan nato sila sa ilang employment opportunities. Gidugang pa sa pamahayag ni D.S. Waminal nga gawa sa housing project sa Barangay Laman, anausab ang housing project sa Barangay Malaubang nga urban poor nga pila na katuig ang milabay og pila na ka-administrasyon ang nangagi wala pa kini mahuman og mabisitahan lang panahon sa eleksyon aron pasaligan. Apan karon uban sa paningkamot ni Mayor Ando Waminal, ongoing na ang maong project og sa maabot nga bulan sa June aduna nay mahuman nga pipila ka units niini. Joint program kini sa national government pinaagi ni D.S. Henry S. Waminal og sa local government pinaagi usab ni Mayor Ando Waminal. Nakita sa nato wa nato gilimit diya ang kanong sa Malaubang, kanang urban poor. Pila na ka years na sa pila na ka administrasyon naghangyo og balay. No? Kana sila diha mabisitaan lang na sila during election. Mo na dahil na mga kandidato nga motabang ni sa inyong kalisod. Oh, with all the promises. Karon at least natagaan tag opportunity to pag-serve with the mayor of Osamis. So our partnership karon malipay sila ongoing na, no? Ang single detached nga balay diha nga napay grahe which is about 40 square meters, no? Og naa sa law nearing completion. Hopefully by June nanay pipila ka units ang mahumanana, no? And that is not only from the national government but also from the local government. Kaya doon na may counterpart. No, it's a joint program between the national government of the congressman and that of the local government of Osamis. Alang sa Osamis Today, ini si Buyit Lumapas. Set on COVID-19 updates as of May 12, 2020, DOH COVID-19 case bulletin number 059. As of 4 p.m. today, the Department of Health reports 264 new cases of COVID-19. NCR with additional 165 new cases, Region 7 with an additional 74 new cases and 25 new cases from different regions in the country. The total number of cases in the country is now at 11,350. DOH also announces 107 new recoveries. This brings the total number of recoveries to 2,106. Total number of deaths is 751, with 25 new deaths recorded in the last 24 hours. Samtang gikan sa Mars Medical Center as of 3 p.m. May 12, 2020. Confirmed admitted 0, confirmed recovered discharge 1, confirmed death 1, probable admitted 0, probable recovered discharge 0, probable death 1, suspect admitted 3, suspect recovered discharge 1 ug suspect death 2. Sa atong COVID-19 situational report gikan sa City Health Office as of May 12, 2020. Confirmed case admitted 0, confirmed case recovered 0, confirmed case death 0, suspect admitted 3, suspect discharge 2, suspect outpatient 1 ug suspect completed 3, probable admitted 0, probable outpatient 0. Returning residents undergoing quarantine from April 15, 2020 to present from Luzon, Davao, and Cebu 2. From other places outside Misamis Occidental 9. Number of affected barangays with PUI 5 and number of barangays with returning residents 5. Daghang salamat imboyet. May 12 is International Nurses Day. To all nurses, salamat sa pag-atiman, and to all COVID-19 frontliners, thank you and God bless you. Ang Osamis Today hatod kanato as a public service feature sa Ascenso Osamis News Channel ug sa LG Osamis ilalom sa pagdumala ni Mayor Sancho Fernando Ando Waminal. Sa ngalan sa kinatibukang AONC News Team, Dazzle Lumuatikson, daghang salamat. Ascenso Osamis, go, 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 segundo distrito, padayon sa pag-asenso.